Magandang umaga po sa inyong lahat. Purihin ng Panginoon sa kanyang katapatan sa atin. Nandito naman po kami sa Binangonan, Rizal. At nagagalak po uli ako na may mga kasama na mga kapatiran dito. Doon sa Cavite, may nagsabi sa akin, Pastor, blessed na blessed kami, nakasama kami sa devotion. Ako po ang blessed na may kasama sa devotion. Dahil hindi madali ang gumising ng maaga. Mamaya ko na sila sa inyo ipapakilala. Ayan po sila, mga naggisingan ng maaga para kasama. Awit muna po tayo sa Panginoon. I want to bless you, Lord, in all that I do. Let my life bring glory to you. Fill my heart so your love can flow. Use me, Lord, wherever I go. I want to bless you, Lord, in all that I do. Let my words bring glory to you. Guard my thoughts so that they might be filled with love and praises to thee. I want to bless you, Lord, in all that I do. Let my hands bring glory to you, reaching out to the ones in need. Touch me, Lord, so you can use me. I want to bless you, Lord, in all that I do. Let my life bring glory to you. Fill my heart so your love can flow. Use me, Lord, wherever I go. Hallelujah. Manaming Diyos, salamat po sa inyo. Lagi naming nararanasan ang inyong katapatan, ang inyong pag-ibig, kadakilaan, kabutihan sa amin. Kaya ang dalangin namin sa umagang ito, Panginoon, ang buhay na ito, makapagbigay ng kaluguran sa inyo, Panginoon. Bigyan niyo nga kami ng puso na laging nagnanasa na mapasaya kayo. Hindi para bayaran ang inyong ginawa sa amin. Hindi namin mababayaran yon, Panginoon. Kundi bilang mga anak, kumilos kami na kagaya ng mga anak nga po ninyo, Panginoon. Mga batang maliliit na nakakapagpangiti sa mga nanay, sa mga tatay, pagka umaarte-arte, kumakanta, ngumingiti. Gawin nyo nga rin po kaming maging ganon, na ang bawat pagkilos namin sa bawat araw ay palaging nagnanasa na mabigyan kayo ng kaluguran. Tulungan niyo po kami na makawala sa pagnanasa na mabigyan ng kaginhawahan ng aming mga sarili. At mas unahin namin, O Diyos, ang mabigyan kayo ng karangalan sa paraan na gusto ninyo, sa mga panahon na itinatakda ninyo, Panginoon. Kaya salamat po sa inyo, O Diyos. Salamat po sa inyo, aming Ama. Nadalangin ko rin po ang kalakasan na igawad ninyo sa bawat isa na kinakapos na ngayon, O Lord. Tulungan niyo po sila, O Diyos. Bigyan niyo nga rin kami ng maliwanag na kaunawaan sa mga katatayuan namin at makita namin ang mga pandaraya ng kaaway. Hayaan niyo, O Diyos, na sa lahat ng bahagi ng aming buhay, kayo nabibigyan ng kaluguran
ang kalooban niyo ay nasusunod sa amin. Ama, pagpalain niyo rin po aming pag-aaral sa umagang ito. Hinihiling ko po ang gabay at pangunguna ng inyong banal na Espiritu. Salamat po sa inyo, O Diyos. Ang masabi ko lamang po ay ang kalooban ninyo ayon sa inyong mga salita. Disregard nga po, Panginoon, ang lahat ng aking mga opinyon at kaisipan, at tanging ang kalooban niyo lamang ang palagi naming mapagbulay-bulayan. Salamat po sa inyo, O Diyos. Pinupuri po namin kayo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Purihin ng Panginoon. Tutuloy po natin yung ating pag-aaral sa... Nasa ano po tayo? 1 John chapter 2, tungkol po sa pag-ibig. Kaya lang po, nilaktawan na natin yung talata at pumunta na tayo sa chapter 3. Pinag-isa na natin yung pag-uusap tungkol sa pag-ibig na natatalakay dito sa 1 John. Kaya kahapon, nasa chapter 3 po tayo. Inumpisahan natin magbasa sa verse 11 at natapos po tayo sa verse 15. Hindi na po tayo magre-review ng gaano. Basta kung hindi nyo pa napanood yung kahapon, balikan nyo na lang para mapakinggan nyo yung buong mensahe na ibinibigay sa atin. Mag-uumpisa na po ako, magbasa po ako mula sa verse 15 hanggang verse 19. 1 John chapter 3, 15 to 19. Ganito po ang sinasabi. Ang sinumang napupuot sa kanyang kapatid ay isang mamamatay tao. At alam ninyo na walang mamamatay tao ang may buhay na walang hanggan. Sa ganitong paraan natin nalalaman ang tunay na pag-ibig. Ibinigay ni Hesukristo ang kanyang buhay para sa atin. Kaya dapat din nating ialay ang ating buhay para sa ating mga kapatid. Kung mayroon man sa atin ang nasa mabuting pamumuhay at nakikita ang isang kapatid na nangangailangan, ngunit hindi naman niya ito tinutulungan, masasabi ba natin na sumasa kanya ang pag-ibig ng Diyos? Mga anak, huwag tayong magmahalan sa salita lang, kundi ipakita natin sa gawa na tunay tayong nagmamahalan. Sa ganitong paraan, mapapatunayan natin na tayo nga ay nasa katotohanan at magiging panatag ang ating kalooban sa kanyang harapan. Tinuloy ko na sa verse 19. So, purihin ng Panginoon. Kanina, tinanong ko yung mga naririto nung hindi pa tayo nag-uumpisa kung nakalaan silang makarinig ng mabigat na mensahe. Ano ba yung isinagot nyo? So, may nag-thumbs up naman na kayo rin po. Tinatanong ko kayo ngayon tungkol sa pag-ibig na tinatalakay natin. Nakalaan po ba kayo makarinig ng mabigat na mensahe ngayon? Kung hindi po, pwede nyo nang i-click dyan at umalis na kayo sa devotion ngayon kasi medyo mabigat yung ating pag-aaralan. Minsan, kagaya na sinabi ko rin po sa mga minsan nauuna yung devotion bago mag-live Gaya yung sinabi ko sa kanila, minsan, ang panuntunan natin para matiyak na nasa Panginoon tayo, mali. At dinidisregard natin, hindi natin pinapansin yung mga nakalagay sa Biblia na sinasabing panuntunan para matiyak na nasa Panginoon. At ang hinahanap natin ay yung mga nakalagay sa Biblia na wala na tayong gagawin. Yung magiging magaang para sa atin. Pero tandaan ninyo, ang binigay po sa atin, buong Biblia. Biblia, ibig sabihin, Biblios, many books. Hindi po pwedeng kukuha ka ng isang talata sa Biblia at yun ang magiging saligan ng pananampalataya mo at wala ng iba. Kinakailangan ng lahat na nakasulat dito ang saligan ng ating pananampalataya kasi magkakaugnay po lahat yan. Amen po ba? Wala yatang gusto mag-amen dito sa akin. Nabibigatan na yata kayo. Ngingiti nga muna. Mababa lang boss ko kasi medyo mas maaga tayong nag-umpisa ngayon Hindi kagaya ng karaniwan. Okay, sige, talakayin natin. May nag-amen po naman doon sa sa mga nakikinig.
Ayan. O, may nag-amen sa talim mo. Makikita kita mamaya, umanda ka sa akin. Verse 15. Ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay isang mamamatay tao. So, diyan tayo mag-umpisa. Tandaan natin. Ayan, marami na nag-amen. Tandaan po natin, mga kapatid, sa bagong tipan, mas istrikto. Sa lumang tipan, you need to perform the act of sin. Sa bagong tipan, kahit hindi mo pa nape-perform at nasa kaisipan pa lang, kasalanan na rin. Bakit mas matindi sa bagong tipan ng ang panuntunan? Kasi tayo na mismo yung templo ng Diyos eh. Ang Holy Spirit mismo nasa kalooban natin eh. Pag nasa sa loob mo ang banal na Espiritu, di ba kailangan mas maingat? Sa lumang tipan, pumupunta yung mga tao sa templo para maghandog, sumamba. Sa bagong tipan, nasa sa loob mo na mismo ang templo. Kaya, apektado ang lahat sa maliit na gagawin. Ngayon, kahit na ganun ka-istrikto, mas magaang naman dapat sa bagong tipan. Bakit? Kasi nga, nasa sa iyo na nga ang banal na Espiritu. Siya na nga ang bumubuhay sa iyo. Kung naniniwala kayo sa biyaya ng Diyos, yung mga umaangkin niyan at naniniwala, sila yung walang ginagawang mali. Sila yung pinaka-malaya at hindi nagkakaroon ng anumang kahinaan kasi ang biyaya ng Diyos ang kumikilos sa bawat isa sa atin. So sabi rito, pagka may paot ka sa iyong kapatid, mamamatay tao ka na sa paningin ng Diyos. Tapos, mas masakit yung kasunod. At alam ninyo na walang mamamatay tao ang may buhay na walang hanggan. Gusto nyo bang pababawi natin yan? Hindi pupunta sa langit yung may puot. Kahit pa matagal ka nang nagsisimba, pero may galit ka sa iyong puso, hindi ka kasama. Maiiwan ka. Sabi rito ni Juan, alam natin na, basahin ko ng at alam ninyo na walang mamamatay tao ang may buhay na walang hanggan. We need to really question. Kasi kung ang Espiritu ng Diyos ay nasa sa atin, kakayanin nating magpatawad, kakayanin nating lumayo sa anumang galit o puot. Sa 1 Corinthians chapter 13, nung tinatalakay natin yung 1 Corinthians, tinalakay natin yung mga katangian ng pag-ibig at isa doon ay hindi nagtatanim ng sama ng loob. Keeps no record of wrong. Kailan ba nagkakaroon ng puot ang isang tao? Yung puot kasi hindi simpleng naiinis ka eh. Yung puot talagang parang banil sa katawan yan eh. Alam niyo ba yung banil? Libag. Oo, libag yan na dumikit na eh. Pagka nung bata kami, sabihin namin, mag-ano ka nga at nagbabanil na sa leeg mo. Hindi pa uso yung kwintas na itim na nakadikit sa meron na agad tayo eh. Bata pa lang tayo eh. Nakadikit na ron. Yung puot, dumarating yan pagka iniipon mo sa kalooban mo, yung sama ng loob, yung tuwing makikita mo, puot na yun. How can that dwell inside someone who is also a temple of the Holy Spirit? Paano nananahan ang isang puot sa isang templo na nandoon ang banal na Espiritu? Inconsistent yun, hindi pwedeng mangyari yun. Kaya nga sabi niya rito, alam ninyo na yung mga may puot, basahin ko nga uli para eksakto. At alam ninyo na walang mamamatay tao ang may buhay na walang hanggan. Alam natin yan. Hindi nga raw rito pumatay ng tao eh. Mamamatay tao, habitual na pumapatay ng tao. Pagka may puot ka sa iyong sarili, araw-araw yon dala-dala mo, araw-araw considered ka na mamamatay tao. At paano mo maaangkin na ikaw ay ligtas kung mamamatay tao ka? Wala naman akong pinatay Sa kaisipan lang naman wala namang nasasaktan, di ba? Minsan wala naman ako naaapakan, ako lang naman mag-isa pagka wala naman sila, saka ako nanggagalaite, pero hindi ko naman ginagawa. Hello, hindi ka nag-iisa. Kung ikaw ay anak ng Diyos, hindi ka nag-iisa nun. Ang Espiritu ng Diyos ay nasa sa iyo. So how can you claim that? Talagang nasaktan ho ako talaga. No.
Ang pag-ibig ng Diyos tumatakip sa lahat ng sakit, sa lahat ng kasalanan. Amen po ba? Amen. Ayun, may mga nag-amen na. Guys. Tuloy natin. Verse 16. Sa ganitong paraan natin nalalaman, teka muna, bago ko iwanan yung yung verse 15. Kaya mga kapatid, kung meron pa sa inyo dyan na hindi makapagpatawad, o kaya ay may nananatiling inis, baka hindi na inis yan, baka puot na yan. Yung ayaw mo makikita, ayaw mo huwag mo nga babanggitin sa harapan ko yung pangalan na yan, at kumukulo, nagtataasan yung mga walang buhok ko. Mag-questionin natin ang ating mga sarili. Baka naman nadadaya tayo. Ang nasa Panginoon ay namumuhay ng may pag-ibig. Amen? Galit na galit nga sa akin yun eh. Problema niya yun. Pero ikaw, hindi ka na galit sa Kanya. Nung mamamatay ang daddy ko, malapit nang mamatay at may naninira sa Kanya, ang sinabi niya sa amin, kasi kami ang nanggagalaiti sabi niya sa amin, hayaan nyo na, kilala naman ako ng Diyos kontento na ako ron. Nagpe-pray nga ako paano ko maipapakita sa kanila na mahal ko sila Ganun ang salita ng may pag-ibig sa puso. Dadaigin natin ang kadiliman sa pamamagitan ng liwanag. Okay, so iwan na natin yan Wala nang tampuhan, wala nang away, Walang nag-amen dito. Yun. Kala ko wala akong kasama na meron pala. Verse 16. Sa ganitong paraan natin nalalaman ang tunay na pag-ibig, ibinigay ni Hesukristo ang kanyang buhay para sa atin. Niniwala ba kayo ron? Amen. Tayo pinaniniwalaan natin yan. Ibinigay ni Hesukristo ang kanyang buhay para sa atin. Alam natin, mga kapatid, sinapinikula na to ang dami ng pinikulang lumabas na ganito. Ang pinakagrabe yata yung The Passion ni Mel Gibson. Alam natin yung ginawa ng Panginoon nung pinatunayan niya yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Alam natin yon Okay, tutuloy ko yung talata. Ulitin ko na nga sa umpisa. Sa ganitong paraan natin nalalaman ang tunay na pag-ibig. Ibinigay ni Hesukristo ang kanyang buhay para sa atin. Kaya dapat din nating ialay ang ating buhay para sa ating mga kapatid. Pastor? Magpapapako din ako sa krus? Para dyan sa lapastang hampas lupang yan? Ibig sabihin, ako pa magsasakripisyo dahil doon sa mga kasalanan na ginawa niyan, hindi maingat yan, pabaya, kaya nagkaganyan yan. Tapos ako ngayon ako pa ang bababa sa kanyang Aba, ay hindi. Kasi kagaya raw nun sa Panginoon Kung papaanong ang Panginoon raw ay nag-alay ng buhay sa atin, ganun raw tayo mag-aalay sa kapatid natin wala uling nag-amen. Di ba? We need to realize this. Enjoy na enjoy tayo. Pinagmamalaki natin na niniwala tayo sa Panginoon. Pues, it's time to apply what we believe. Verse 17. Okay, wag ka na magpapako sa krus. Ang Panginoon lang ang makakagawa nun. Pero may sinasabi sa verse 17. Kung mayroon man sa atin ang nasa mabuting pamumuhay, tinitiyak ko may mga mananampalataya nasa mas mabuting pamumuhay. Financially po ang tinutukoy dito. Sigurado ako niyan. Merong nanonood sa inyo na mas may kaya kayo doon sa ibang nanonood. O kaya mas merong kayong magagawa materially, financially, kaysa doon sa mga ibang nasa church ninyo. Totohanan na lang. Ano gusto nyo? Magtotohanan ba tayo ng salita o magpalambing-lambing lang ako? Wala nagre-record. Sabi ni ate, totohanan. Okay, sabi rito, kung mayroon man sa atin ang nasa mabuting pamumuhay at nakikita ang isang kapatid na nangangailangan ngunit hindi naman niya ito tinutulungan, masasabi ba natin na sumasa kanya ang pag-ibig ng Diyos? This is very clear.
kung meron sa inyong kapatid, i-limit na lang natin sa church ninyo. Nakikita mo na may pangangailangan, tapos ikaw na nakakaangat, hindi mo siya tinutulungan. Masasabi ba natin na nasa atin ang pag-ibig ng Diyos nun? Verse 18, mga anak, huwag tayong magmamahalan sa salita lang, kundi ipakita natin sa gawa na tunay tayong nagmamahalan. Giving po ang tinutukoy dito. Pero ibang klaseng giving. Hindi giving to the church. Giving to one another. Pagbibigayan sa isa't isa. Dahil mula doon sa pag-ibig na nasa iyo, hindi mo yata kayang maatim na ang sarap ng iyong ulam, tapos yung kapatid, forced fasting dahil walang ulam. Hindi mo yata kayang magawa. Pagbibigayan po ito. Alam ba ninyo kung anong ginawa nung mga alagad? Nung kumilos sa kanila ang banal na spirito, nagkaroon sila ng isang kaisipan. Dumaloy sa kanila yung pag-ibig ng Diyos. Sa Gawa chapter 2. Gawa chapter 2. Mag-uumpisa ako na lang sa verse 40. Sige, 43 na lang. Gawa chapter 2 mula 43. Alam nyo, yung ganito, kung meron man, hindi maraming church ang gumagawa nito. Kasi hanggang ngayon, may mga pader tayo na inilalagay na hangganan ng pag-ibig natin. Listen, mga kapatid, makinig kayo. Sino sa inyo nakaranas ng umibig? Wala rin na kay-amen. Ano ba kayo? Mag-amen nga kayo. Kahit ano na lang itanong ko, mag-amen na kayo para representative na lang kayo na iba. Listen, English po ito. True love defies logic. Yung totoong pag-ibig, hindi mo na maisip yan. Ang magiging conclusion mo lang, kaya mo nagawa yun, mahal ko kasi yan. Bakit ka ba nagtitiis dyan? Bakit ka ba mahal ko kasi. Kaya nasasabi ng iba, martir ka na at But true love defies logic. Bakit? Paano ang isang Diyos, bababain niya yung kanyang kinaroroonan? Mga kapatid, alam nyo, pagdating sa langit, wala talaga mayabang dun eh. Alam nyo kung bakit? Makikita natin kung gaano katindi yung kadakilaan ng Diyos na iniwanan niya para sagipin tayo. Makikita natin yung talagang di malirip na karangalan at kayamanan ng Diyos na tiniis niya na iwanan sa loob ng 30 at kalahating taon. Para danasin niya yung pamumuhay na kagaya ng sa atin. Para saan? Para iligtas tayo. Kaya walang magmamalaki ron eh. Ang dami kong ginawa sa Panginoon, dami kong sakripisyo. No. Yung mga may corona ron, hinuhubad nila. At sinasabi nila, you are worthy. Kayo lamang po ang karapat-dapat. Wala kaming ni katiting na karapatan na sabihin na, ay, karapat-dapat talaga ako rito. No, ang Diyos lang ang magsasabi nun para sa atin. God, in all His grace and love, siya pa mismo yung magdideklara sa atin, well done, thou good and faithful servant. Amen. Hindi na sasabihin ng Panginoon sa langit, actually anak, kaya ka naman nakapag dahil din sa biyaya ko na kumilos sa iyo. Kung hindi kita tinulungan, di ka naman kaya yan, ganti pala sa iyo. Tamasahin mo. No. Ang Diyos pa magdideclare sa atin. Mabuti ka, tapat ka. Pero aalisin niya yung sarili niya sa eksena. Hindi niya ipapaalala sa iyo na kung wala ka, nag-backslide ka na ng tuloy-tuloy. Kung wala siya, kung hindi ka niya tinulungan, tumalikod ka na sana ng tuloy-tuloy. Sa biyaya lang po niya ang lahat. Amen. Naintindihan ba natin yun? Amen. So, pagdating dito, maraming himala, sa 43 na lang po ako magbabasa. Gawa 2:43. Teka, baka makirid away ako. 5 minutes na lang. Maraming himala at kamanghamanghang ginawa ang Diyos sa pamamagitan ng mga apostol. Kaya namuhay ang mga tao ng may paggalang at takot sa Diyos.
Christian life nung panahon nila was not all giving. Hindi puro tungkol sa pagbibigayan ng usapan. May himala, may pangangaral ng salita ng Diyos, pero it was an integral part of their being. Naging malaking bahagi ng kanilang pamumuhay yung pagbibigayan sa isa't isa. Hindi pagbibigayan ito para makabili ng amplifier yung church, ha? Hindi ito pagbibigayan para mapalitan ng tiles yung simbahan, ha? Hindi, pagbibigayan po ito sa isa't isa na may dahilan. Verse 44. Maganda ang pagsasamahan ng mga mananampalataya at pinag-isa nila ang kanilang mga ari-arian para makabahagi ang lahat. Yan ang totoong pagbibigayan. Sinong church ang ganyan ang nangyari na? Pinag-isa nilang lahat, ang lahat ng kani-kanilang ari-arian para makabahagi ang lahat. Teka. Nagta-tights naman ako, nag-o-offering naman ako, Listen, hindi po natin pinag-uusapan dito giving to the music ministry, to the giving to one another. Pinag-isa nila. Pwede ko bang ulitin? Okay lang ba? Na huwag niyo isipin na nangungulit ako. Pinag-isa nila ang kanilang mga ari-arian. Ngayon, struggle pang mabuhay ang maraming pastor, Kasi pastor na nga, hindi pa natin makuhang matulungan talaga ng lubos. May mga church pa, patawarin tayo ng Diyos, kahabagan tayo ng Diyos. May mga tao pa na nasisilip pa yung pamumuhay ng pastor. Listen, hindi po ako naniniwala na dapat yung pastor ay milyonaryo tapos may miyembro na hirap na hirap. Hindi ako naniniwala ron. Pero malaking pagkakamali, mga kapatid, pagka yung pastor natin kinakailangan pang magtrabaho para masustentuhan yung kanyang pamumuhay. Malaking pagkakamali yun. Nagkaroon tuloy ng mga ibang mga kautusan, mga katuruan, kung anong mga pinaniniwalaan ng mga tao. Kung dito pinagsama-sama ang lahat ng kanilang ari-arian, syempre pati yung mga apostol nakinabang. At mga kapatid, pati sa Gawa chapter 4, sa mga apostol ibinibigay yung kayamanan at yung mga apostol ang namamahagi. Ibig sabihin, pati yung mga apostol nakakabahagi. Kaya lang, walang apostol na mukhang pera. Hindi niya makapagbahagi nga sa mga miyembro. Bumili kayo ng mga sardinas dyan at saka mga yung Lucky Me, yung nakakasira sa katawan na noodles, yun ang pamigay natin. Tayo po, bumili ka ng mga 3 kilong baboy doon para sa atin. Bumili ka rin ng mga spam sa atin. Sa mga miyembro, mamigay tayo. Bigyan natin tigil 1 kilong bigas yung mga yan. Kayo, pastor, 1 sako. Hindi tama yon. Pero hindi rin tama na ang sasarap ng ulam natin, enjoy na enjoy tayo, tapos yung pastor natin, kailangan pa magtrabaho ng bukod. Pagka tinawag na pastor, nagpapastor po. Yun ang kanyang trabaho. At tayo, aalalayan natin siya. Amen po ba? Nalulungkot ako, meron na namang isang nag-message sa akin kaninang madaling araw. Nabasa ko lang nung nagising ako. May nag-message na naman sa akin, isang pastor na naman na napipilitang magtrabaho. Pero may mga miyembro, pero may mga kamag-anak yun na Christian. Ba't hindi naisip ng mga kamag-anak na Kristiyano na talagang gawin ang lahat para sustentuhan yung nagpo-full time? Para hindi na makaisip ng iba. Alam niyo ba, hindi issue sa kanila yon kasi pinag-isa nga nila yung ari-arian nila Hindi lang natutugunan yung mga leaders nila. Pati yung kaliit-liitang miyembro, nagsama-sama sila. Ipinagbili nila ang kanilang mga lupa at mga ari-arian at ang pera'y ipinamahagi nila sa kanilang mga kasama ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Hindi po nagkaroon ng batas nun. Sumama ka na sa amin, manib ka na sa amin, akin na. No. There was nothing like that. It was not forced. Kumilos yung banal na espiritu sa puso nila. Kumilos po ang banal na espiritu sa puso nila. Kaya nga ang tanong dyan kumilos na ba ang banal na espiritu sa puso ng church? Na nagkaroon ng ganitong pangyayari? Now, don't misunderstand me.
meron kayong makikita ng mga tao na ganito ang ipinamumuhay. Na wala na silang iniisip para sa kanilang sarili. At lahat ay binabahagi. Hindi ibig sabihin na kawawa naman yung anak ko. Ibinigay niya ng tatay namin yung lahat para sa wala na natira sa anak ko. No, walang sinasabing ganyan dito. Ang sinasabi, yung may pangangailangan, tinulungan. Hindi ibig sabihin na may nagmukhang kawawa. Kasi lahat ay tumutulong eh. Kaya walang nagmukhang kawawa, lahat po sila nagtutulungan. Mabigat yan, yung kaisipan na yan. Kung hanggang sa ngayon, struggle pang tanggapin yung iba, yung pag-iikapo. Hindi nga lang ho ikapo sa amin, may ganito pa nga eh. Hello, Pastor Jordan. God bless you. Di lalo na nung bagong tipan. Siguro kung namuhay nung panahon ng bagong tipan, yung mga mahilig magtanong tungkol sa kaperahan ng church, siguro hindi sila naging mananampalataya. Kasi mapapansin ng iba, grabe yung mga yon. Kasi sabi sa chapter 4, chapter 5, yung iba, ang taas ng tingin nila sa mga mananampalataya pero hindi nakisali eh. Ibang-iba yung kaisipan ng mga yon. Kinilos talaga ng banal na espiritu yun eh. Yung pag-ibig nila defied logic. Sasama ka ba sa ganung organisasyon na ganun ang ginagawa? Hindi. Karamihan yung iba, sinasamahan yung wala silang gaanong hirap. Kaya nga sabi ng iba, basta ako Sunday Christian ako. Siguradong ligtas ako tapos. No. Hindi tama yun. Pandaraya ng kaaway yun. Ang binibigay ng Panginoon, hindi Sunday Christianity. Ang binibigay ng Panginoon ay bagong buhay. Bagong buhay. Hindi 2 oras na paglakad sa espiritu, tapos yung buong linggo, bahala ka na sarili mo ng prinsipyo. No? Hindi ganun ang pangako ng Panginoon. This is a new way of life. Amen? Overtime na ako ng 2 minutes. Ituloy po natin ito sa Lunes. At hilingin natin sa Panginoon na maunawaan natin at maipamuhay natin at yung pandaraya ng kaaway na inilagay sa atin na baka maghirap tayo, ay mapatutuhanan natin na mali. Mali po iyon. Ano sabi ni Apostol Pablo sa Gawa? Nung siya'y nagpapaalam sa mga alagad na sinasabi niya, hindi niyo na ako makikita. Sabi niya, nakita niyo kami, yung pamumuhay namin. Ano sabi niya? Mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Sige, hindi po ako magpapa-offering ngayon. Tandaan natin, ang tinutukoy na pagbibigayan dito, hindi pagbibigayan para makabili ng mga gamit sa church. Ito yung pagtutulungan sa isa't isa. Dahil bahagi tayo na isang katawan, hindi natin makakayanan na makita yung paghihirap ng kapatid, tapos tatalikuran mo. Hayaan mo, kaya nga pinagpe-pray ko siya araw-araw eh. Itigil mo na yung pagpe-pray mo. Bumunot ka na sa bulsa. Abutan mo na. Sa abot ng iyong makakaya. Ang dami pong nangangailangan sa church eh. No? Kaya nga dapat lahat nagtutulungan. Hindi isang tao. Diniscuss na natin yan. Nung dinidiscuss natin yung pagbibigayan, hindi layunin ng Panginoon na may naghihirap tapos yung iba ang nagaangang buhay. No. Ang dalangin ay pagkakapantay-pantay. Palain kayo ng Panginoon. Palagi ko po kayong dinadalangin. Yung mga may sakit dyan at yung lahat ng mga nangangailangan. Sige po tayo mag-pray. Ama naming Diyos, salamat po sa inyo. Tulungan niyo po kami na magmahalan hindi sa salita, kundi sa gawa. Lord, sa kilos niyo po, hindi sa pagpipilit ng mga tao o ng mga pastor o ng sino paman, kundi sa pagkilos ng banal na espiritu lamang namin magagawa ito. Kaya dinadalangin po namin, kumilos nga po kayo ng totoong pagkilos. Yun ang gusto namin maranasan sa church. Yun totoong pagkilos ng banal na espiritu. Yun po ang mangyari sa amin at makita ng lahat na kami nga ay inyong mga alagad. Salamat po sa inyo, O Diyos. Mawala ang paghihirap sa buong church. Hallelujah.
In the name of Jesus. Salamat po sa inyo at lalo nyo pong palalimin sa amin ang aral ninyo na iniwan sa inyong mga salita. Salamat po, Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, hinga na po tayo. Sa Lunes na ulit tayo Sa Lunes, nasa Taiwan na po ako. God bless you. Aking misis, I love you. Yung mga anak ko, God bless sa inyo. At magkikita-kita rin tayo sa hinaharap. Batiin niyo po yung mga kasama namin dito, mga nagpatuloy sa amin, si Senyora, si Maji, at yung kanyang kapatid, si Polly, Pastor Norman, ayan, si Neren, si Ate Vilma. Vilma ba? Vilma. Vilma. Ayan. Gondraneos po. Pastor Emmanuel. At yung mga ibang mga kasama sa pag-mission. God bless po sa inyo. To God be the glory po. See you Monday. See you Monday po. Panalangin nyo kami sa gawain mamaya sa Talim Island. To God be the glory.